Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga listeners ng inyong channel. Tawagin niyo na lang akong Jaya, taga Pangasinan. Itong kwento ay karanasan ng pinsan kong itago na lang natin sa pangalang Ate Miley. Isa sa pinakamalaking pagsubok na dumaan sa amin ay ang muntikang pagkawala ni Ate Miley. Nangyari to taong 2015. Palaging pinaalalahanan si ate noon ng mga parents niya na wag masyadong naglalabas. Gayong malapit na ang araw ng kanyang kasal. Pamahiin daw kasi ng mga matatanda noon na lapitin sa disgrasya ang mga ikakasal pag malapit na ang kanilang wedding date. Pero may pagka-spoiled kasi si ate dahil only child lang ito. Palagi niyang sinusuway yon. Lumalabas pa rin siya kasama ng mga kaibigan niya. Pero kahit nga raw yung mga kaibigan niya ay pinagsasabihan siya na pumirmi na lang sa bahay. Pero ang laging dahilan ni ate noon ay modernong panahon na at di na uso yung mga pamahiin. Walang nagawa noon ang mga magulang niya at mga kaibigan at kahit nga sina lola na mahigpit na nagpabawal sa kanya. Hinahayaan lang din siya noon ng kanyang fiancé dahil pareho silang easy-go-lucky. Ang rason daw nila ay matatali na sila sa isa't isa kaya kailangan i-enjoy ang nalalabing buhay binata at dalaga nila. Ang buwan pa na napili nila para ikasal ay August, which is Hungry Ghost Month, na kontra talaga sina lola dahil may lahi silang Chinese. Pero dahil yun daw ang buwan ng anniversary nila bilang magkasintahan, ay gusto rin nila na yun yung petsa ng wedding nila. Hindi matutulan nila tita ang gusto ni ate dahil kakaiba ito kapag magtampo. Kapag hindi nasusunod ang gusto nito ay magkukulong ito sa kwarto na inaabot ng 3 araw pag di siya sinubukang pasukin. Minsan pa ay nadatnan nila tita na may hiwa ito sa braso. Ganyan siya noong nag-aaral pa siya sa college. Kaya kaysa may gawin siyang masama sa sarili ay hinahayaan na lang siya sa mga gusto niyang gawin. August 18, 2015 yon, isang araw bago ang kasal nila. Akala ni na tita noon ay mapipirmi lang sa bahay si ate dahil kasal na nga nito kinabukasan. Kailangan niya magpahinga o mag-beauty rest. Pero noong mga 8 PM daw ay tumakas si ate para pumunta sa isang kaibigan niya. Ang rason niya ay stress, pressure at sobrang kinakabahan daw siya sa kasal. Kailangan niya ng makakausap na hindi kapamilya. Safe naman daw siyang dumating sa bahay ng kaibigan niya. Sinabi pa ng papa niya noon na susunduin na lang siya nito. Pero nag-insist siya na siya na ang magdadrive pa uwi at hindi naman daw sila iinom. Nagpumilit noon si tito pero pinatayan daw siya ng cellphone ni ate. Pauwi na daw siya noon nang mapadaan siya sa kurbadang daan. Walang kabahayan at halos kakahuyan ang nasa tabing daan. May bigla raw tumawid na isang sobrang itim na pusa. Malaki daw yon at nagulat siya sa mabilis na pagtawid nito, kaya iniwasan daw niya yon. Bigla raw niyang kinabig yung manibela pa kanan kung saan may bangin. Doon na siya nawala ng kontrol. Nang hindi agad siya nakauwi, mga bandang alas 12 na, ay tumawag na rin si tito doon sa kaibigan niya kung nakaalis na ba siya. Doon na sila nagpanik dahil dapat daw ay nasa bahay na siya ng ganong oras dahil wala namang traffic sa lugar. Nagpasama nun si tito kay papa para hanapin siya. At dun nga raw, nakita nila sa gilid ng daan ang isang yuping kotse na nakabangga sa isang puno. Maswerte pa rin siya kung tutuusin dahil sa puno siya bumangga at hindi nagtuloy-tuloy sa bangin yung sasakyan niya. Kundi ay baka nahirapan sina papa na makita siya. Duguan daw siya nang matagpuan ni na papa at taga-agaw buhay. Umabot sa puntong na comatose siya sa araw mismo ng kasal niya. Magising tulog ang nangyari sa kanya ng ilang buwan, kaya matagal din siyang nanatili sa ICU. Mga 3 months yata bago siya tuluyang magkamalay. Noong mga panahon na yon ay nasa ibang bansa na yung fiancé niya dahil di nito nakayanan ang depresyon ng pagkakadisgrasya niya at di pagkatuloy ng kasal nila. Akala nga niya ay tuluyan nang mawawala si ate. Pero nagkabalikan po sila. Natuloy yung kasal nito a few years later, mga 2018. Pinalitan na nila yung date ng kasal nila
at hindi na naging pasaway si Ate Miley matapos niyang makarecover sa aksidente. Naging lesson yung nangyari sa kanya at kahit sa aming mga pinsan niya na huwag baliwalain ang mga pamahiin. Ito lang po ang kwento ko. Sana ay mapasama ito sa inyong channel. Mapagpalang araw Sir Bob at sa lahat. Ako si Rosmay, taga-Taguig. Madalas po ako makinig sa channel nyo, kaya naisipan kong ibahagi itong karanasan ng lola ko noon pa yatang panahon ng mga Hapon. Bali nanay siya ni Papa. Kilala daw ang pamilya nila lola sa probinsya nila sa Batangas. Napangasawa nito yung anak ng isang kilalang negosyante noong kapanahunan nila. Itago na lang natin si Lola sa pangalang Lola Trining at meron siyang kapatid na babae na si Lola Alicia. Si Lola Alicia ay nagkagusto din sa pinsan ng nobyo pa lang ni Lola Trining na si Lolo Fidel. Kaya nga kapag lumalabas sina Lola Trining ay kasama rin nila si Lola Alicia. Napagkasunduan pa nila noon na isabay na ang kasal nila. Sabi ng mas nakatatanda sa kanila ay magiging sukob daw ang kasal. Pero dahil close talaga sa isa't isa sina Lola Trining at Lola Alicia ay natuloy daw ang double wedding. Naging maayos naman ang kasal hanggang sa matapos ito. Pagkatapos noon ay nagkaroon na sila ng kanya-kanyang buhay. Kwento ni Lola Trining kay Papa, hindi naging maganda ang pagsasama ni na Lola Alicia. 2 taon daw pagkatapos silang ikasal at hindi pa rin sila nabibiyayaan ng anak ay nag-iba na ang asawa nito. Palagi na raw itong lasing kapag uuwi ng bahay at nagdadabog pa kapag hindi nagawa ni Lola Alicia ang gusto nito. Umabot pa nga raw sa punto na babae ito at nagkaanak sa iba. Naging hirap din sila sa buhay dahil nga hindi na nagkatrabaho ang asawa niya. Puro bisyo ang inatupag nito at inasa na lahat sa kanya. Tinutulungan daw ni na Lola Trining at ng mga magulang nila si Lola Alicia. Pero kahit anong tulong daw ang gawin nila ay hindi nito mapaganda ang buhay. May naapagsabi daw nun sa kanila na yun daw ang epekto ng sukob sa kasal. Isa ang siniswerte at yung isa naman ay minamalas. At dahil daw sina Lola Trining ang orihinal na nagtakda ng araw ng kasal at nakisabay lang sina Lola Alicia, napunta raw ang malas sa pangalawa. Yan daw po ang paniniwala nila noon. Kasi si Lola Trining ay maayos at sagana ang pamumuhay nila noon. Maunlad yung naging negosyo, kaya kahit papaano ay natutulungan nila si Lola Alicia noon. Pero itong asawa daw niya ay parang sinaniban ng masamang espiritu. Minsan daw, nang nalasing ito ay bigla daw itong naghamon ng away. Daladala ang itak ay babalik-balik daw ito sa daan. Takot na takot daw noon si Lola Alicia. At doon daw siya nagpunta kay na Lola Trining. Dahil kung hindi daw siya umalis noong mga oras na yon, ay baka siya raw ang nataga nito. Gulo-gulo raw ang bahay pagbalik niya. Naabutan niya ang asawa na nakahandusay sa sahig. Walang malay at duguan daw ang mga paa. Kwento raw ng mga kapitbahay ay nakayapak lang ito at naapakan daw nito ang basag-basag na bote sa daan. Balak na raw hiwalayan noon ni Lola Alicia ang asawa, pero natatakot daw siya. Mabait daw ito sa kanya kapag di nakainom, pero kapag nakainom naman ay para itong wala sa sarili. Minsan daw ay nagalit ito pag uwi dahil wala silang ulam. Pinagsisipa daw nito si Lola at pinagbabasag nito yung mga plato nila. Natapos lang daw yung kalbaryo ni Lola Alicia nang mabalitaan niyang namatay ang asawa sa saksak. Hindi nakilala kung sino ang pumatay dito. Hindi din daw hiniling ni Lola na mamatay ito, pero naging magaan ang kalooban niya simula nang mawala ang asawa. Umayos ang buhay niya at muli siyang nakapag-asawa. Naging maayos naman yung pamumuhay nila, pero naunang nawala si Lola Alicia sa kanilang magkakapatid. Dala na rin siguro ng mapait nitong karanasan kung bakit bumigay ang katawan niya. Habang kinukwento daw ito ni Lola kina Papa ay umiiyak ito.
Sana raw talaga ay hindi na lang siya pumayag na ipagsabay yung kasal nila. Pero katulad nga po ng kasabihan natin, laging nasa huli ang pagsisisi. Hello po sa lahat. Tawagin na lang akong Gwen, taga Laguna. Nagtatrabaho ako ngayon sa isang department store dito sa Laguna at libangan ko ang makinig sa mga horror channels katulad nito. Naisipan ko pong ipadala itong karanasan ng tita ko na kababatang kapatid ni tatay. Pangalanan na lang natin siyang Laura. Kwento ni tatay, itong si Tita Laura sa kanilang magkakapatid ay napaaselan daw o yung sinasabi ng iba na perfectionist. Hindi raw nila alam kung kanino ito nagmana. Isa din daw yun sa kinaiinisang ugali niya. Ayaw daw nito ng makalat, lit, maamoy ang bahay. Normal lang naman para sa akin ang ganon. Pero sabi ni tatay, kakaiba daw talaga ito. Kasi halimbawa, kakalinis lang ng lababo ni Lola. Maya-maya ay andoon na raw siya at panikuskus naman daw sa lababo. Dapat palagi raw makintab ang mga tiles. Kaya yung naging nobyo daw nito ay tulad din itong maselan. Isa daw sa kinaiinsan noon ni tatay ay yung paparating na raw yung araw ng kasal nito. Ito raw si tita, hindi mapakali sa gown. Dapat daw ay fit na fit sa katawan niya. Kaya araw-araw daw nitong sinusukat ang trahe de boda simula nang dumating ito. Ayaw daw nito na may nakakaligtaang mali sa gown niya. Baka raw kasi pumayat o tumaba siya sa loob ng 24 oras. Di ko po alam kung paranoid siya o sadyang maselan lang talaga. Pinapagalitan na nga raw siya noon ni na Lola, pero panay pa rin ang pagsukat nito araw-araw. Isa lang ang araw na hiniling nila noon na huwag niyang sukatin yung gown. Yun yung araw na bago siya ikasal. Tiwalang-tiwala na sila noon na walang gagawin si tita na labag sa pamahiing pangkasal. Akala ni na tatay noon ay kumporme na siya sa sukat ng gown. Pero nagulat na lang daw noon sina Lola. Pagsilip niya raw sa kwarto ni tita dahil hindi pa raw ito lumalabas para mag-agahan. Abalang-abala naman daw ito sa pagsusukat ng trahe de boda nito. Dali-dali daw nung pumasok ng kwarto si Lola at pinahubad niya yung suot nitong gown. Sinermonan niya si tita. Sinabihan daw nitong matigas ang ulo, pero parang baliwala lang daw yon kay tita. Ang importante sa kanya ay fit na fit yung suot niyang trahe de boda. Noong araw na raw ng kasal, di nila inaasahan na makatanggap ng masamang balita. Umagang-umaga daw ay tumawag yung kapatid ng groom. Nagiinuman sila nung gabi at nakita na lang nila yung groom na nakahandusay sa sahig. Hawak yung dibdib nito. Inatake raw sa puso ang mapapangasawa ni tita. Nagulat daw ang lahat nun dahil malakas pa naman ang tingin nila dun sa mapapangasawa ni tita. Yun pala ay may iniinda na itong sakit sa puso. Na-confine ito ilang araw sa kabinawian ng buhay. Halos mabaliw-baliw daw nun si tita. Ayaw man isipin ni na tatay nun, pero baka may kinalaman din yung pagsukat ni tita ng kanyang trahe de boda bago ang kasal, kaya hindi yun natuloy. Pinabakasyon doon si tita sa lugar nila lolo. Pagbalik niya sa bahay nila ay ibang-iba na to kesa sa dati. Tahimik, matamlay, at higit sa lahat wala na itong pakialam sa paligid. Kung gaano raw siya kaselan noon, ay ganoon naman ang kawalan niya ng pakialam sa mga bagay-bagay. Hanggang ngayon nga, napapansin namin kay tita na madalas pa rin siyang tulala. Hindi na siya nakapag-asawa pa. Natakot na raw siya na baka hindi na naman daw yun matuloy. Kung dati ay pasaway siya, ngayon ay siya na yung palaging nagpapaalala sa amin na wag baliwalain ang mga bilin ni na tatay. Alam ko na madidinig din niya tong kwento. Pinaalam ko din sa kanya bago to isulat. Huwag ko na lang daw masyadong gawin siyang kontrabida sa una. Para sa'yo, Tita Laura, sana maging masaya ka palagi at hindi pa huli ang lahat para makahanap ka ng jowa.
Hanggang dito na lang po, Sir Bob. Maraming salamat kung inyong mabasa. Hello po, Sir Bob. Ako si Heaven, taga Bulacan. Itong story na i-share ko sa inyo ay karanasan ng best friend ng ate ko na itago na lang natin sa pangalang Ate Eunice. Taong 2013, 23 pa lang siya noon nang magpaasal siya sa boyfriend niya simula high school na si Kuya Ivan. Bago daw ang kasal nila ay di sinasadyang makita siya ni Kuya Ivan na suot yung trahe de boda. Dapat daw sana ay maiahatid lang si Kuya sa bahay nila at hindi siya dito magpapakita. Pero nakita daw niya si ate sa bintana na nagsusukat ng gown nito. At sa di sinasadyang pangyayari ay nakita rin siya ni Ate Eunice. Nagkita raw sila noon bago ang araw ng kasal na lingid sa mga magulang nila. Dahil isa yon sa ipinagbabawal na matatanda na mangyari bago ang kasal. Natuloy naman daw ang kasal at yung ate ko pa nga ang maid of honor noon. Pero kwento niya ay ang dami raw aberya ang nangyari na muntika na ngang hindi matuloy ang kasal. Una daw ay nawawala yung wedding ring nila. Nakapatong lang daw yun sa higaan. Siguro ay hindi napansin at nalaglag yun o gumulong. Talagang halos balik na rin daw nila yung buong kwarto, makita lang yon. Mabuti na lang at nakita rin agad. Sumunod daw ay umulan ng napakalakas. Akala nila ay may bagyo dahil ang lakas ng hangin at kidlat. Naantala pa yung pagpunta nila sa simbahan. Yung venue at reception, halos di pa rin yung mga disenyo. Disaster daw talaga yung nangyari nung araw na yon, Sir Bob. Habagat pala, pero di nila inaasahang sa araw pa ng kasal nila. Para lang matuloy, ay hindi na siya nagmarcha mula sa labas ng simbahan. Doon na lang siya diretso sa loob. Hindi raw maipinta ang mukha noon ni Ate Eunice. Naiiyak daw siya sa nangyari sa kasal nila. Akala niya ay magiging perfect na ang dream wedding niya. Pero sinira yon ng kung ano-anong aberya. Pinakalma naman siya ni na ate na ang importante ay matuloy daw ang kasal nila. Pagdating pa nila ng reception noon ay medyo nagkagulo pa ang mga staff. Ang daming nasirang decorations kasi. Nagliparan din yung ibang tablecloth dahil open yung area. Isa yung parang napaalaing gazebo na nilagyan ng napaaraming bulaklak at ibang decorations. Isa pang nagpalumo daw sa kanila noon ay yung pagkasira ng ilang putahe ng handa nilang pagkain. Dahil sa pagkakaantala ng kasal nila, akala daw nila ay doon na matatapos ang kamalasan. Pero yung gabi ng honeymoon nila sa isang resort, doon daw sa hotel na tinuluyan nila, minulto si Ate Eunice. Sa dinami-rami daw ng mga rooms na makukuha nila sa hotel na yon, doon pa raw talaga sila sa minumulto. Naliligo daw noon si Kuya Ivan at si Ate Eunice naman ay nag-aayos sa harap ng salamin. Nagtatanggal daw siya ng makeup nang biglang may dumaan sa likuran niya. Kitang-kita daw talaga niya yung pagdaan noon dahil malaki yung salamin. Pero nang lingunin niya ay walang ibang tao. Akala nga raw niya ay si Kuya Ivan yon. Nang siya naman daw ang maliligo, panay daw ang galaw ng doorknob na parang may pumipihit mula sa labas. Binuksan daw niya yon dahil baka tinatawag siya ni Kuya Ivan. Pero andoon daw si Kuya sa higaan nila. Doon daw siya kinilabutan nang mapatingin siya sa may paanan ni Kuya. May nakatayo raw kasing isang babae doon. Nagsisisigaw siya pero parang hindi siya nadidinig o nakikita ni Kuya. Yun pala ay may nakasalampak na headset sa tenga nito. Halos himatayin daw noon si Ate Eunice sa nakita. Napapikit daw siya ng mariin at napadasal. Pagdilat niya ay wala na yung babae. Nagmadali daw siyang maligo at magbihis. Sinabi niya kay Kuya Ivan na lumipat daw sila ng ibang kwarto dahil kinikilabutan siya doon sa room nila. Pagkalipat daw nila ay kinuwento niya ang mga nakita niya kay Kuya Ivan. Kahit nga raw ito ay nakaramdam ng kakaiba doon sa orihinal na room kung saan may nagpaparamdam.
lalo na raw nung naliligo siya. Akala daw niya ay pumasok si ate sa shower room para maasabay siyang maligo. Naatalikod lang daw kasi siya sa pinto, pero narinig niya yung marahang pagbukas nun. Pati daw yung mahinang mga yabag ay narinig din niya. Inaasahan daw niyang mayayakap sa kanya mula sa likod, pero wala naman daw. Naramdaman lang daw niya ang ginaw kahit hot water ang gamit niya sa pagligo. Paglingon niya ay wala naman si ate. Doon sa nilipatan nila ay maayos naman at walang kababalaghang nangyari sa kanila. Doon, naisip nila na baka may kinalaman yung paglabag nila sa pamahiin sa kasal, kung bakit nangyaring lahat ng iyon sa kanila sa araw mismo ng kasal. Ito lang sir ang kwento ni Ate Eunice. Sana ay mapili nyo itong basahin. Magandang araw sa inyo, Kuya Bob. Ako si Herlin, taga Bataan. May kwento po akong nais ibahagi sa inyong channel. Tungkol ito sa pambihirang pangyayari sa buhay ng ninang ko. Ayon din ito sa kwento ni Mama. Nagpakwento kasi ako sa kanya kung may karanasan ba siyang nakakatakot o may kababalaghang nangyari sa kanya at sa mga kakilala niya. Wala daw siya. Pero yung ninang ko na itago na lang natin sa pangalang Ninang Lori ay meron. Bihira daw ito mangyari sa buhay mag-asawa o sa araw mismo ng kasal. Ang makatanggap ng regalong matulis o matalim sa mismong araw ng kasal nila. Ang napangasawa kasi ni Ninang ay may dating nobya na tumagal daw ng 8 taon. At hindi raw nito matanggap na ikaasal ang dating nobyo nito sa iba. Kaya gumawa raw ito ng paraan para maaganti sa kanila. Lingid daw sa kaalaman nila nung una na ito ang nagpadala sa kanila ng regalong kutsilyo. Isang set pangaraw. Pagkatapos ng kasal at honeymoon ay lumipat ng bahay sina Ninang. Nung una ay umuupa lang sila. Pagkalipat ay sa kanila pinagbubuksan yung mga regalo. Huli raw nilang nabuksan yung regalong yon. At nagtaka sila kung sino sa mga bisita nila ang nagbigay ng ganoon. Wala kasing nakalagay na pangalan. Alam daw kasi nila na pangit ang magregalo ng matutulis o matatalim na bagay sa kasal. Kaya naisip nilang may galit sa kanila ang nagregalo ng ganoong bagay. Malas daw kasi yon para sa mag-asawa. Pero dahil andoon na raw yon ay tinago na lang nila. Hindi raw alam ni na Mama kung dahil ba doon sa regalong yon ay kung bakit nagkanda leche-leche ang buhay ni Ninang. Nahuli niya kasi yung asawa niya na muling nakikipag-usap sa ex nito, yung mismong nagregalo sa kanila ng kutsilyo. Para sinaksak daw nito sa likod si Ninang sa lihim nitong pakikipag-usap at pakikipagkita sa ex. Nung una ay tahimik lang daw si Ninang. Pero nagsimula na siyang magduda na nagkakasama ang mga ito nung late nang umuwi yung asawa niya. Nakakaisip na raw ng kung ano-anong masama si Ninang noon. Umabot pa nga sa puntong gusto na niyang magpakamatay o di kaya ay pumatay. Napakiusapan lang siya at pinayuhan ni Mama at ang ilang mga kaibigan nila. Pero may isang gabi daw na umuwing lasing yung asawa niya. Galit na galit daw itong sinulubong ni Ninang. Tinawagan daw kasi siya ng babae, which is yung ex, na kasama nito ang asawa niya. Nanginginig daw noon sa galit si Ninang at di niya maiwasang sakta ng asawa. Pinagsusuntok daw niya ang dibdib nito, pero tinulak lang daw siya nito. Hindi raw niya alam kung anong kademonyohan ang pumasok sa utak niya at dinampot niya yung kutsilyong iniregalo sa kanila. Lalo lang daw uminit yung ulo niya nang malaman na sa ex ang asawa niya galing ang mga yon. Wala daw sa sariling pinagsasaksak niya ang asawa sa hita nito. Parang nagising na lang daw siya sa bangungot nang makita ang maraming dugong nagmumula sa hita ng asawa. Saka raw siya dahimasmasan at humingi ng saklolo. Naagapan naman daw yung asawa niya. Pero si Ninang, tulala at di makausap ng maayos. Parang nawala daw ito sa sarili, kwento ni Mama. Palagi lang daw itong umiiyak at tumitingin sa malayo.
Pinagamot naman daw ito sa doktor, pero ilang buwan lang din bago siya nakausap ng matino. Tinanong ni Mama kung anong nangyari sa kanya nung gabing yon. Hindi naman daw kasi nakikipag-away sa kanya ang asawa, at yung ex nito ay naninira lang at hindi totoong magkasama sila. Nandilim daw kasi yung paningin ni Ninang at ang tingin niya sa asawa ay demonyo. Naalala pa daw niya na tinawagan siya ng ex nito at tinanong kung nagustuhan nito yung regalo niya. Hindi na raw siya nakapagtimpi at gusto na raw niyang patayin ang asawa noong mga oras na yon. Sobrang galit at lungkot daw ang naramdaman niya. Sinabi ni Mama na itapon nila yung regalong yon o di kaya ay sunugin. Basta wag daw nilang isama pa sa ibang gamit nila sa bahay. Dahil dapat, simula pa lang nung makita nila yung regalong yon ay tinapon na nila. Malas daw talaga yon sa pagsasama ng mag-asawa. Sana po ay mabasa ninyo itong kwento at mainarit ninyo